Good morning, brethren, uh, friends, my families, my relatives. Uh, Magandang umaga sa inyo lahat. Today is June 29. Um, and andito na naman tayo sa ating pag-aaral about the Bible. And we are still in Matthew chapter 1. Kasi sa Matthew chapter 1, marami kang mga karakter dyan na napakagandang mga istorya. Okay? Kahit man hindi maganda ang mga background, but bottom line, mayroon kang makukuha mga lessons, mga kapatid. So, as we said yesterday, that our topic for today is about Boaz and Ruth, the story of Ruth. So, napakagandang istorya ito, mga kapatid, from the Old Testament. Diba? Kasi sabi nga sa book of Matthew chapter 1, okay, pinag-usapan natin ang lineage ni Jesus Christ here. Okay? Ang lineage, genealogy of the Lord Jesus Christ. Okay? Naging kaparte si Ruth no? Alright? So, sabi nga doon, and Salmon in verse 5, and Salmon begat Boaz of Rachab, and Boaz begat Obed of Ruth. Yan. And Obed begat Jesse, and Jesse begat David, the king. Okay, mga kapatid. So, ibig sabihin si Ruth is a grandmother of David, King David, wherein kung saan naman si Jesus Christ, the son of David. No? Okay. So now, what is the story of Ruth? Alam niyo mga kapatid, Ruth and Boaz, it is a perfect relationship that pictures the relationship of us before that we are not saved, and now we are saved by faith in the Lord Jesus Christ. So it is a perfect relationship of love and kindness and redeeming of the Lord Jesus Christ. A perfect love story of Boaz and Ruth that pictures our relationship unto our God. Okay. So now, what is the story of Ruth? Okay. Doon sa book of Ruth, siyempre doon to sa book of Ruth magbabasa mga kapatid. Ruth chapter 1, 2, 3, and 4. Apat na chapter na naman yan. No? So, ano na lang natin ang istorya nito. Now, in Bethlehem, Judah, okay, si Bethlehem, his father is Judah, okay, kaya Bethlehem, Judah, okay. In Bethlehem, Judah, there was a certain man named Elimelech, and his wife is Naomi, and they have two sons, namely Chilion and Malon. Okay, may dalawang binata. And now, dumating ang panahon na doon sa Bethlehem o doon sa lugar na yon in Israel, nagkaroon ng famine. Ibig sabihin, nagkaroon ng problema, tagutom. Okay? So hindi mo naman mawala yan sa isang lugar, sa isang bansa ganun na makakaranas ng tagutom, famine or disaster, mga problema ganito ganyan. Okay? Remember, while we are studying, we are getting the spiritual life application sa ating buhay by the history of Ruth. Yes. Now, itong pamilyang ito, si Elimelech, ang wife Naomi, si Chilion and Malon, nung dumating ang problema sa Bethlehem or doon sa kanila, sa Judea, nirelocate ni Elimelech ngayon ang kanyang pamilya going to Moab. Okay? Moab. Okay? Mga kapatid, ganito lang yan. Pag nagka-problema tayo, hindi po rason talaga ang mag-relocate ng buhay natin. Kasi kung saan ka man talaga, kung pagpalain ka talaga ng Panginoon, if He will bless you, He will bless you. Whatever is your location. Okay? Provided that you have to serve God lamang. Yan lang naman ang hinihingi ng Diyos Faithful ka sa Panginoon, maglingkod ka, at sumunod ka sa kalooban niya. Ganun lang naman yun ang gusto ng Diyos. And here, the family relocate themselves going to Moab. At alam naman natin ang Moab. Ang history ng Moab, mga kapatid,
it was shaded with a dark past. Alam niyo kung bakit? Kasi naalala ninyo, si Lot, may 2 anak. Sinipingan nila ang kanyang ama. At ang resulta, Moabites. Ito po yung lugar ng Moab. Okay? At saka Ammonites. So, hindi talaga maganda ang past nito. Bakit siya pumunta doon? Besides, ang Moabites, may mga kanilang Diyos-Diyosan din sila. Okay? So, at kung ano ang gusto mo, magagawa mo doon. Okay? So, halimbawa, i-relocate mo ang sarili mo, ang pamilya mo, doon sa isang lugar na kung saan, kung anong gusto mo, magagawa mo. Alright? So, mga kapatid, brethren, ganito ang nangyari. Pumunta ang pamilya doon sa Moab, at doon sa Moab, they stayed for many years. And in the process of time, namatay po si Elimelech, yung asawa ni Naomi. Okay? For some reasons. And now, ano nangyari? After 10 years din, itong si Malon at saka si Chilion, nag-asawa yun eh, mga Moabites. Ang asawa ni Chilion, si Orpa. Ang asawa ni Malon, si Ruth. And after 10 years, namatay din tong dalawa. So, nagiging balo si Orpa at saka si Ruth. Pati na rin si Naomi. 3 babae na ngayon. Wala nang mga asawa. At ang mga asawa, alam nyo, on that time, sila lamang ang nagkakaroon ng mga income. So, paano na itong 3 babae? So, walang choice si Naomi. Okay? Ito na ang consequences ng bad decision sa buhay natin. Okay? So, walang ibang option si Naomi kundi bumalik doon sa Bethlehem. No. Nung pagbalik niya, gustong sumama ang dalawa. Si Orpa at saka si Ruth. Sa kalagitnaan, ito si Orpa, ayaw ko na. Siguro, hindi na kaya. Whereas si Ruth, talagang nag-stay siya. He cleave unto Naomi. Kayong mga ano dyan, ha? Mga manugang na babae sa biyanan. Di ba? Dapat magkaroon ng magandang relasyon. Okay? Ang mahirap kasi ngayon, mga kapatid, yung manugang at saka biyanan na babae, minsan hindi magkasundo. Hindi magandang relasyon. So dito, makikita natin, pamarisan ninyo, manugang na babae at biyanan mong babae. Dapat magkaroon kayo ng tamang relasyon. Mabuting relasyon. Kayong mga biyanan babae, entreat your manugang na babae. Kayong manugang na babae, entreat also your biyanan. Huwag kayong maging sutil. Okay? Na ang mga ugali natin ay dapat tularan natin si Ruth at saka si Naomi. It is a perfect relationship between the daughter-in-law and the mother-in-law. Okay? Now, ano nangyari? Nung bumalik na sila sa Bethlehem, siyempre ang mga tao doon, they despise Naomi, they mock Naomi. Bakit? Kasi wala nang mga balo na sila. But now, okay? Ito si Ruth, mga kapatid. Diba sinabihan nga na bumalik ka na lang doon sa iyong mga asawa na sa inyong mga lugar niyo. Kasi uwi siya mag-isa. Pero ito ang magandang pananampalataya ni Ruth. That's why God guided her. God guided her. Okay? Hindi pinabayaan si Ruth ng Diyos. Bakit? Tingnan mong pananampalataya ni Ruth. Dito sa Book of Ruth chapter 1 verse 16. Ito ang pananampalataya ni Ruth. Okay? And Ruth said, entreat me not to leave thee. Okay? Huwag mo namang sabihin sa akin na iwanan kita, sabi ni Ruth kay Naomi. Or to return from following after thee. For whither thou goest, kung saan ka pupunta. Ito na ha, tingnan mo pananampalataya. I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Kung saan ka titira, doon din ako. Thy people, Israel, siya ay Moabites, shall be my people. And thy God, my God. Where thou diest, will I die. Kung saan ka mamatay, doon din ako mamatay. And there will be I buried. The Lord
do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Kamatayan lang ang maghiwalay sa ating dalawa. What a relationship, mga kapatid, kaibigan. Itong daughter-in-law and the mother-in-law. You see? You see the faith of Ruth? Hindi man niya alam. Hindi pa niya kilala ang Diyos ng mga Hebrew, ng mga Hudyo. But he claimed in her heart, kung anong Diyos mo, kung sinong Diyos mo, magiging Diyos ko na rin yan. Di ba? You see how the faith of Ruth, the obedience, and her love unto her mother-in-law. Now, nung dumating na sila sa Bethlehem, tingnan niyo ang paggabay ng Diyos sa kanya, ha? How God guided Ruth in her life and restore her. Kasi si Ruth walang asawa, walang anak, di ba? Kasi dito natin mapag-aralan yung tinatawag na the kinsman redeemer. Okay? Kinsman redeemer. Kinsman redeemer is a law, is a levirate marriage in the law of Moses doon sa kanila, no? Pertaining to their daily life, na kung saan pag namatay ang asawa ng iyong kapatid at lalo na't walang anak, doon ka pangasawahin mo yun. Alala mo si Judah doon kay Er and kay sino ba yung isa pang kapatid ni Er? Si Onan at saka si Shelah, di ba? Dapat pangasawahin ni Tamar yung kapatid, ganon, di ba? Yan ay tinatawag na levirate marriage in the Jewish culture. Okay? Ngayon, ano nangyari? Tingnan mo ang paggabay ng Panginoon sa kay Ruth. Doon sa chapter 2. And Naomi had a kinsman of her handmaid, sa verse 1, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech, and his name was Boaz. And Ruth the Moabite said unto Naomi, let me now go to the field and glean ears of corn after him, in whose sight I shall find grace. And she said unto her, go my daughter. Dito mga kapatid, hindi alam ni Naomi at saka ni Ruth kung saan si Ruth basta sinabi lang ni Ruth, I will go, laalis ako at kung sa Bisaya pa, manghagdaw, ano ba, yung mga may nag-aani, may nag-harvest, doon sila sa likod, yung mga natira, ganun ang gagawin na, gleaning ang tawag nun. Okay? Ngayon, hindi alam ni Naomi yan, hindi alam ni Ruth. Basta sinabi lang ni Ruth, pupunta ako, maalis ako, ganito ang gagawin ko. Tingnan mo ang paggabay ng Diyos sa kanya. Dinala siya ng Diyos doon sa field ni Boaz. Kasi magandang babae si Ruth eh. Baka mapunta siya sa isang lugar na kung saan, riripin lang siya doon, ganito ka na. But God guided her. Okay? Bakit? Kasi napunta siya sa lugar sa field ni Boaz. And behold, sa verse 4, and behold, Boaz came from Bethlehem and said unto the reapers, the Lord be with you. And they answered him, the Lord bless thee. Kinausap niya yung mga nag-aani, mga tauhan niya. Nakita ngayon ni Boaz si Ruth, sabi. And said Boaz unto his servants, that was set over the reapers, whose name damsel is this? Sino ba yung batang yan? Sino ba yung batang babaeng yan? Sabi ng mga servants, and the servant that was set over the reapers answered and said, it is the Moabites. Okay? Moabites damsel. That came back with Naomi out of the country of Moab. And she said, I pray you, let me glean and gather after the reapers among the sheep. So she came and had continued even from the morning until now, that she tarried a little in the house. Kita mo? And then said Boaz unto Ruth, hearest not thou my daughter? Okay? Narinig mo ba ako, iha? Sabi. Go not to glean in another field. Huwag kang pumunta doon sa iba ha, para mag-glean ka doon ha. Kundi dito ka lang, yung ibig sabihin. Okay? Kasi mahirap na, baka kung ano pang mangyari doon. Sinabihan ko na ang aking mga tauhan na huwag kang pabayaan. Pag mag-harvest sila, dapat may matitira, huwag lang ubusin. Kasi law of God yan, na huwag ubusin talaga doon sa Book of Leviticus. Pag nag-harvest ka, dapat ang pag-harvest mo hindi lahat. Huwag mong saku-sakuin, huwag mong angkinin lahat. Dapat may para sa mga mahihirap. Okay? Kasi yan ang law of God. Alright? Now, ano nangyari? At sinabihan pa si Ruth,
Pag kumain na tong mga tauhan ko, doon ka rin, kumain ka rin doon, ha? Huwag kang umalis. Dito ka lang. At dagdagan mo yung mga ano mo, dadalhin mo doon. Ganun. That is the kindness of Boaz. Okay? Wala mang masamang intention si Boaz sa babae. Basta ang alam lang niya, sige. Ito pala yung ito pala yung asawa na ito pala yung daughter-in-law ni Naomi. Sige lang, okay, sige, diyan ka. Huwag kang pumunta doon sa iba, ha? Okay? Kasi delikado, dito ka. In the process of time, okay? Remember mga kapatid, kinsman redeemer. Okay? Boaz is a type of Christ. Remember that. Okay? He is a type of Christ. The kinsman redeemer. Mamaya, yan sa spiritual application natin. Now, anong nangyari? In verse 19, nung bumalik na si Ruth doon kay Naomi, tinanong siya. And her mother-in-law said unto her, Where hast thou gleaned today? Saan ka ba ngayon nang giglean? Saan ka ba nanguha ng mga natitirang mga harvest? Sabi na. And where wrotest thou? Blessed be he that did take knowledge of thee. Pagpalain, sabi ni Naomi, yung nakakilala sa iyo at nakakaalam sa iyo. Kasi hindi alam Naomi. Ang sagot ni Naomi doon sa verse 20, and Naomi said unto her daughter-in-law, sa verse, continue sa 19, and she showed her mother-in-law with whom she had wrote, and said, The man's name with whom I wrote today is Boaz. Yeah. Nakita ninyo. Doon sa Boaz. Hala! Sabi ni Naomi. And Naomi said unto her daughter-in-law, Blessed be he the Lord, who hath not left off his kindness to the living, to the dead. Purihin ang Diyos. Kita niyan, kapatid. Purihin ang Panginoon, sabi ni Naomi. Kasi, alam mo, siguro kung nakita natin ang mukha ni Naomi noon, luhaan siguro siya. Bakit? Nakita agad ni Naomi na hindi talaga pinabayaan ang pangyayaring masamang nangyari sa kanilang buhay ni Naomi. Bakit? Patay ang mga asawa nila at hindi talaga pinabayaan sila ng Diyos. Bakit hindi pinabayaan ng Diyos si Naomi? After all, si Naomi, ang meaning ng Naomi is sweet. Parang lang din, tamar. Sweet. With a tender heart. Yan ang requirement na makikita dapat ng Diyos sa tao. And Ruth, kita mong pananampalataya ni Ruth kanina, very authentic, very correct, and genuine. And that God sees it. Nakita ng Diyos yan. Kaya ginabayan siya ng Diyos doon kay Boaz. Nakita niya? You see? Oh, di ba? And now, in the process of time, kita mo yan? And Naomi said unto her, in verse 20, The man is near of kin unto us, one of our next kinsman. Kaanak po natin yan. At may batas sila about levirate marriage pagdating sa mga consequences na nangyari na hindi maganda. To redeem. Nakita ng picture ngayon na si Jesus Christ as kinsman redeemer sa atin, ha? Now, in verse 3, chapter 3, ito na ang plano. Hala, sabi ni Naomi. Ruth, ganitong gawin natin. Inisip agad ni Naomi ang levirate marriage obligation. Okay. Doon sa chapter 3, verse 2. Behold, he winnoweth barley tonight in the threshing floor. Siguro doon siya para bang out of, alam mo, yung mga harvest, ganito. Magpapahinga ka doon sa giikan, doon sa lugar ng giikan. Threshing floor. Remember, maganda ang istorya ng threshing floor. Maganda din i-preach yan. Na-preach ko na yan, that threshing floor. Kasi doon gigiikin ang mga harvest. It pictures the Lord Jesus Christ kung saan ginigiik ang katawan niya that His blood will be our redemption. Parang ganun yan. Okay? You see? Now, dito, sabi ni Naomi, Behold, he winnoweth barley tonight in the threshing floor. Wash thyself therefore. Hugasan mo sarili mo. And anoint thee. And put thy raiment upon thee. And get thee down to the floor. But make not thyself known unto the man until he shall have done eating and drinking
And it shall be, when he lieth down, that thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in, and uncover his feet, and lay down, and he will tell thee what thou shalt do. This is a process of levirate marriage. Why? What is the requirement? Pag nakainom na siya, or ganito ganyan, nakakain na at matutulog. Pag matulog siya doon, bantayan mo kung saan siya doon matulog. At buksan mo ang kanyang paa at matulog ka. Huwag kang magpaalam sa kanya. Doon ka matulog sa kanyang paahan. Alam mo, yung liberate marriage na yun, it pictures humility. Remember that. How Ruth natulog doon sa paahan ni Boaz. It pictures submission. It pictures humility. It pictures with your genuine obedience. Alright? Ganyan mga kapatid. Okay? And it happened. Nung malaman ni Boaz, uy, sino tong babae ito? Sabi ni Ruth, ako po yung tawag nito. Sabi na dito sa verse 9, and she answered, I am Ruth, thine handmaid. Spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a near kinsman. Thou art a near kinsman. Gusto ni Ruth. Okay? Sinunod kasi ni Ruth yung payo ni Naomi. Okay? So ano nangyari? Nung malaman ni Boaz, okay, ganito ang gawin mo. Kita mo yan. Alam mong sabi ni Boaz dito sa chapter verse 10, and he said, Blessed be thou of the Lord, and my daughter, for thou hast showed more kindness in the latter end than at the beginning, inasmuch as thou followest not young men, whether poor or rich. Kita mo yan? Hindi man lang si Ruth kasi pumunta doon sa ibang mga lalaki, kung ano, poor or rich man, ganito, ganun, yung babae ba, pakawala ba? Kaladkarin, parang Pokemon. Pero ang ginawa niya, doon siya sa paahan ni Boaz. And kita mo, ang reaction agad ni Boaz, you showed kindness. More kindness in the latter than the beginning. Kita mo yun. Ibig sabihin, si Ruth is a virtuous woman. Hindi siya katulad ng isang babae na pakawala or ano. That is a requirements of God. Yes. Okay? Nakita niya? And now, sabi ni Boaz, sige, magpatuloy ka dyan at matulog ka, ganito, ganyan. And tomorrow, bukas, hindi siya matutulog hanggat hindi maayos yung mga bagay na yun. Yung tinatawag ba na the plan or the liberate marriage. Okay? Under the Jewish culture. So ngayon, anong nangyari? Kinabukasan, kasi kinsman i-redeem ni Boaz ngayon si Ruth. Okay? Kinausap ngayon ni Boaz yung kapatid niya. Sabi, doon sa chapter 4, mayroong kasi sinabi ni Boaz na i-redeem kita, sabi niya kay Ruth doon sa chapter 3. Pero mayroon pang may kinsman pa na mas malapit pa sa inyo kaysa akin. Ako ang kasunod. Di ba? Okay. So chapter 4, ganyan na. Kinausap na ngayon ni Boaz yung kanyang elder brother. Okay. Ganito, ganyan. Kasi kapatid din sila. Mayroong sabi doon sa chapter 4, Then went Boaz up to the gate and set him there, and behold, the kinsman of whom Boaz spake came by, unto whom he said, sabi dito, Ho! Such a one, turn aside, sit down here. Grabe ba, payapar bang, magaling na payabang, parang sabihin ba na ako magaling. Sabi, ho! Ganito. Okay, parang si Satan lang, Alam mo si Satan, magaling yan. Di ba? He is our kinsman. Si Satan ang ating near kinsman dati. Okay? Ang next kinsman, si Jesus Christ. Okay? Niredeem tayo. Sabi nga ni Boaz, and he said unto the kinsman, Naomi that is come. Si Naomi dumating mula sa country of Moab, and sellit a parcel of land. Mayroon siyang, kasi may asawa kasi nila si Elimelech. Mayroong inheritance yun mayroong isang kunting lupain na ibibinta
So ngayon, ikaw man ang, sabi ni Boaz, ikaw man ang nauna sa akin. So ikaw talagang may karapatan to redeem it. Buy it. Bilhin mo yan. Kasi kung hindi mo rin bilhin, sabihin mo rin sa akin. Para, siyempre, siya ang sunod eh. Sabi agad ng ano niya, yung elder kinsman niya, yes, I will buy it. Parang ganun lang eh. Kaya ko bilhin yan. Ano yan? Ilang hektarya ba yan? Kaya ko yan. Walang panama sa akin yan. Mayaman ako eh. Parang sitan lang ba? Kaya ko yan. Pagdating ngayon, ito na. Ito na ang kinsman redeeming. Sabi ni Boaz. Pero mayroon ding yun eh. Kasama si Naomi, si Ruth, asawa ni Malon. I-redeem mo rin yun kasi kasama eh, hindi mahirap din eh. Sabi niya, hindi pwede. Bakit naman? Madumihan yung ano ko, yung inheritance ko. Moabites yan. Hindi pwede. Hindi pwede sa akin yan. So, ikaw na lang ang tumubos niyan. Parang sitan lang ba? Hindi na tayo kayang tubusin eh. Okay? Si Satan, hindi kayang tumubos yan. Ang gusto niyan, masira ka lang. Ang gusto ni Satan, ikaw, hindi ka gamitin. Okay? Hindi ka gamit-gamit. Ganun lang si Satan eh. Okay? And I'm wondering, bakit maraming gusto sa kanya? Right? So, ito na si Boaz. Okay. Ngayon, kung ayaw mo bilhin, ayaw mong i-redeem, hubarin mong sapatos mo. Yan ang kinsman redeeming. The symbol, if you are really have a genuine heart, okay, to buy or to redeem someone from darkness past. Ito na. Show off the shoes. O yun. So, ano nangyari? Na-redeem ngayon ni Boaz si Ruth from darkness past sila ni Naomi. And then, nagkaanak sila. At ang anak, si Obed, the father of Jesse, the father of King David, the father of the Lord Jesus Christ. By literal line or legal line. Brethren, what is the application? Kinsman Redeemer. Boaz is the kinsman redeemer of Ruth. From darkness, tinubos. Ang spiritual application dito, we, as a picture of Ruth, from our darkness past, we are not safe, but there is a kinsman redeemer. Niredeem tayo by the blood of the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is the picture, the type of Boaz, our kinsman redeemer. Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of our sins. Brethren, our kinsman redeemer is the Lord Jesus Christ. We have our darkness past. May malagim, may magandang hindi pangyari, we are not saved. And our kinsman before is Satan. John chapter 8 verse 44. You have the father, the devil. Si Satan po yan. Pag hindi ka ligtas. Now, paano ka maligtas ngayon? It is by accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. You want to be saved? You want to be redeemed by God? Accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior by prayer. John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Amen? Yun po ang ating pag-aaral sa araw na ito. How you will accept the Lord Jesus Christ? By prayer. Lord, inaamin kong ako'y makasalanan. Sa kasalanang naman ako po kay Adam at sa hindi ko pagkakilala kay Jesucristo. Humingi po ako ng kapatawaran dyan. At ngayon, ako po'y nampalataya kay Jesucristo. Siya lamang ang makapagligtas sa akin. And now, I accept Him as my Lord and personal Savior in my heart. Through Jesus Christ, my Lord and Savior. Amen. Ganyan ang kaligtasan. Gawin niyo yan. Kaya niyong gawin yan. Ganyan ang pattern. Okay? Amen mga kapatid. Maraming salamat. God bless you. At pagpalain po kayo ng Diyos mga kapatid. Amen. And please continue to study. And I hope you learned something today about the story of Ruth and Boaz. Amen. Praise God and God bless you.
pagpalain ko po kayo ng Diyos. Ingatan po tayo ng Diyos sa lahat ng mga bagay mula sa kapahamakan. And from all evil, today and onward. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.